Hi kapatid! This time, ang isi-share naman natin ay isa sa paboritong flavor ng mga Pinoy, ang ube. Kaya gagawa tayo ng masarap at siguradong magugustuhan ng iyong pamilya at pwedeng gawing pagkakitaan. Wala nang mahabang intro, tara simulan na natin! Una muna natin gagawin dito ay ang base nito, ang ube chiffon cake. Sa unang mixing bowl ay combine lang ang egg yolk, sugar, oil, milk at ube flavoring. Mix lang natin until well blended. Sa pag-add ng dry ingredients, gagamit tayo ng strainer, then i-add ang cake flour, salt at baking powder. Ganito yung pag-add ko ng dry ingredients. Ginagawa ko nasa 3 to 4 batches para sure na makombine ng maayos at walang lumps. After natin dito sa ube butter, iset aside muna natin. Dito sa paggawa ng meringue, yung egg whites, add ng white vinegar. Gagamit tayo dito ng electric mixer. Sa low speed muna, ibit lang si egg white until maging white and foamy. Saka natin ilalagay yung sugar gradually. Nasa 10 seconds din ang interval ng pagkakasunod-sunod ng sugar na ginagawa ko. Pagkatapos sa sugar, turn sa high speed si mixer at ibit ang meringue until medium peak. Sa pag-combine naman ng ube butter at meringue, ganito yung way na ginagawa ko. 3 batches din yung pag-add ng meringue sa ube butter. Cut and fold lang din sa paghalo. Huwag masyadong mabilis yung paghalo para di bumaksak o mabigla yung ating meringue. Iwasan nyo din ma-overmix ang ating ube butter. Once pantay na ang kulay niyan, stop na sa pag-mix. Foil pan nga pala yung ginamit ko dito. Dinivide ko sa 4. Mas convenient kasi kapag ganito. Less hugas sa pan. Then hindi na rin kailangang ilipat sa tab. Optional lang naman ito mga kapatid. Pwede nyo pong gayahin at pwede nyo rin namang ibahin. Sa pagluto, pwede sa preheated oven. Pwede rin sa water steam method. Habang nakasalang ang ating chiffon cake, gagawa naman tayo ng ube yema frosting. Dito sa pan na gagamitin ko, wala munang apoy. Kinumbine ko ang egg yolk at cornstarch. Mix lang hanggang ma-dissolve yung cornstarch. Kapag smooth na yung egg yolk mixture, ilagay na yung evap milk at condensed milk. Ube condensed milk nga pala yung ginamit ko dito para hindi na ako maglalagay ng ube flavoring. Pero kung sa lugar ninyo wala kayong ube condensed milk, pwede nyong gamitin yung plain na condensed milk, mag-add na lang kayo ng ube flavoring. After ma-mix, i-turn on na ang apoy sa low heat. Then, continuous na yung paghalo hanggang ma-reach nyo yung gusto nyong lapot. Mas matagal ang pagluto, mas lalapot, lalo na kapag lumamig na ang ating frosting. Medyo running yung lapot na ginawa ko dito since ibubuho sa foil pan yung ginawa ko. Kapag na-reach nyo na yung ganitong lapot or gusto nyo lapot, turn off nyo na si apoy, ilagay na yung butter, then continuous pa rin yung paghalo hanggang mag-melt na si butter. Then mas maganda din kung sasalain nyo yung frosting para mawala yung buo-buo. Hindi ko na kailangan palamigin, diretso lagay na sa ibabaw ng chiffon cake. Siyempre, di mawawala ang keso, pang-balanse ng lasa ng ating yema frosting. Another ube cake na pan-satisfy sa iyong cravings, masarap, malambot, na pwedeng mo pang ihain sa iyong pamilya or pagkakitaan. Yun lang. Thank you for watching. Bye!